Okay, so good evening everyone. So welcome po sa ating 4-week program, Find Your Clients, Find Your Confidence. And thank you din, thank you din sa lahat ng nag-support, lahat ng nag-participate sa ating December project. Okay, and thank you din sa mga nag nag ano nag nagpahayag 'no ng kanilang kagustuhan na sumali dito sa 4-week program. So ano yung ini-expect natin sa isa't isa dito sa 4-week program? So more on implementation ito. Okay? Kaya more in implementation then more on accountability din siya. So, naiintindihan ko nandito kayo kasi gusto niyong, um, gusto niyo maging active talaga. Simula ngayon hanggang sa day 31 nung program natin. So, parang 1 month siya na program. Pero yung live sessions natin, yung ganito is, um, 4 weeks, tuwing 8 PM Sunday para available ang lahat. So, week 1, ano yung, um, ano yung inaasahan natin for week 1? So, discover your value and build confidence. Ayan, week 2, yung basics ng client acquisition. So, some of you ay alam na yan. So, hopefully ay ma-enhance pa natin yung kaalaman nyo. Then, week 3 natin, crafting lasting habits for sustainable growth para dito sa online bookkeeping business natin para hindi tayo nauubusan ng client. Yun. Tapos, week 4 natin is overcoming challenges and preparing for growth. So, yung week 1 and week 4 ay nagtutulungan sila sa isa't isa para ma-meet natin yung goal natin dito sa 4-week program natin in building our confidence in different aspects. So, yung house rules lang natin dito is makinig tayo and then implement natin yung napag-usapan natin dito. So, if you trust each other, if you trust me, I trust you, and you trust your fellow participants dito, so doon natin mabibuild yung accountability natin. Yan. At may-implement talaga natin yung mga homeworks na gagawin natin dito. So, let's say, nag-week 1 tayo ngayong January 5. So, yung implementation ng week 1 natin is from January 6 to January 11. Kasi pagdating ng January 12 is iba na naman yung gagawin natin. Okay? At yung mga gagawin natin, specifically yung mga specific goals natin ay naka-specific talaga siya sa inyo. Okay? So, depende yan sa inyo kung paano nyo i-hone, paano nyo i-craft yung personal goals nyo for the week. Okay? Hindi puwedeng kopya-kopya. Kailangan nakabatay siya doon sa kalagayan niyo. Okay? So, for example, hindi pa optimize yung profile mo, yung isa optimize na yung profile mo, siyempre kailangan gawin mong priority yung pag-optimize ng profile kasi hindi ka puwedeng apply na or mag-connect na kung yung profile mo hindi pa optimize, 'di ba? And for example, last week, yung orientation natin last week and getting to know, many of you nagsasabi na hindi pa talaga sila magka-client getting, but they are preparing themselves for client getting. Okay? So, makinig lang and then implement. And then, yung accountability part is yung group mo for example, yung group of 5 kayo for example,
accountable ka doon sa kagrupo mo, okey? So, hindi puwedeng parang pabebe ka na antayin mo na kulitin ka ng kagrupo mo, hindi, pangunahan mo mag-initiate ka, 'di ba? At kausapin mo rin yung kagrupo mo kasi kumbaga parang alam niyo yung one for all for one. 'Di ba? Yun, hindi puwedeng magkakompetensya tayo dito kasi we are all in one, 4-week program, 'di ba? At titingnan natin if yung 4-week program na ito is makakatulong ba siya sa atin na mga online bookkeepers para kung successful tayo dito is tulungan pa natin yung iba. Kasi marami diyan yung wala talaga silang mga clients, 'di ba? Yun. So, yun yung goal natin, okey? Yan. So, yan yung ano natin, general, week week by week natin na parang program natin. Okay, so week 1. So, ito na yung week 1 natin. So, yung iba 25 na tayo ngayon but wala pang 25 yung naka-on cam. So, guys, habol kayo mag-on cam. Nakatingin ako dito sa aking kaliwang screen kung sino po yung mga naka-on cam. So, week 1 natin, so discover your value and build confidence. So, dito sa week 1, groundwork tayo for confidence and clarity. So, kailangan makilala mo mabuti, walang ibang nakakakilala ng sarili mo kundi ikaw, okey? Pero minsan kahit kilala na natin yung sarili natin, nagda-doubt pa rin tayo sa sarili natin. Agree ba kayo dun? Type 1 nga kayo kung may ganun kayo, kilala niyo na yung sarili niyo pero pinagsususpetsahan niyo pa yung mga sarili niyo, 'di ba? So, we need clarity, okey? Kailangan klaro ka, 'di ba? Klaro kasi pagka hindi ka klaro sa sarili mo, pagdating mo pagharap mo dun sa ibang tao, sa clients, para ka ding wala ring klaro, 'di ba? So, hindi ka clear. So, doubtful ka. So, ang ideas mo mix-mix, 'di ba? Kasi wala ka talagang foundation ng principles mo, 'di ba? So, kailangan fix tayo dito. 'Yun. So, goal natin general goal natin is having a sustainable habits for lasting success. Habit at the same time, syempre, mabibuild natin yung habit na yan if meron tayong principles. At yung principles natin, talagang nasa mind natin yan. Iti-train natin yung mind natin. Babaguhin natin yung mind natin. Yung mga lumang kaisipan natin, kailangan na talaga natin yan bitawan. Okay, kasi luma nga siya eh. Yan yung nagho-hold back sa atin eh, 'di ba? Mga lumang paniniwala, lumang mga habits, 'yan, yung mga lumang comfort zone, kailangan palitan mo ng bagong comfort zone, 'di ba? So, paano siya, 'yun yung cycle, 'di ba? Paangat siya ng paangat, 'no, yung mula sa luma papunta sa bago, mas bago, parang gano'n. Okay, so week 1 natin, 3 lang yung agenda natin. Hopefully ay ma-meet natin yung, agenda natin na 'to. So, ma-understand natin yung ano ba yung starting point natin, okay? Which is very important. Pagka alam mo yung starting point mo, alam mo yung vision mo, 'di ba? Lahat ng gagawin mo para dito sa starting point mo, okay? Yeah. Second is ma-identify natin honestly, okay? Wag tayong plastic. Okay, wag din tayong hihiya-hiya na hindi natin aminin ano yung mga kahinaan natin, 'di ba? Ano ba yung mga hindi natin kayang gawin, 'di ba? Kasi siyempre tayo, 'di ba, nasa social media tayo, okey, karamihan ng mga pinapakita natin yung mga magagandang bagay, siyempre mga learnings natin about software, ganyan. Pero 'pag tayo na lang, meron tayong kinakaharap na mga struggle. So, be honest to share your struggle. Lalo na unahin mo i-share yung struggle mo sa sarili mo. Kuwento mo yan sa sarili mo, 'di ba? Kasi 'pag hindi mo yan kayang ikuwento sa sarili mo, mahihirapan ka ng ikuwento yan sa ibang tao, okey? Then pangatlo, yung mag-set tayo ng meaningful goals. At yung goal na ito, kasi paghihirapan natin yung goal na ito, 'wag niyo siyang isa-walang-bahala lang, okey? Yung parang after ng session, wala na, replay na lang.
tapos replay after 2 weeks, after 1 month din wala na, natabunan na kasi meron ka ng ibang ginagawa. Kaya naman nung nagsabi tayo na meron tayong ganitong program, tinanong ko yung karamihan sa inyo, kaya mo ba mag-commit ng 4 weeks? Kaya mo ba mag-commit ng 1 month? Kasi more on implementation to. So kung ayaw mo mag-action, mag-take action, kung ayaw mo pag-implement, 'di ba? So hindi nababagay sa yung program nito. Hindi ako nagagalit ha. Hindi ako nagagalit, okay? Yan. Okay, sige. Yan. So, dito na tayo. So, breaking barriers and defining your vision. Okay, nasa na yung mga notebook nyo? Yan, labas yun na yung mga notebook nyo. Okay, so, sagutin nyo to. I'll give you 5 minutes. Sagutin nyo to yung 3 questions na to. So, yung notebook na yan, at the end of the month, mapupuno yan ng mga notes ninyo. Okay, magsulat kayo dyan, mag-drawing kayo dyan, mag-paste kayo dyan ng lahat ng may kinalaman sa program ito. So, sagutin nyo to, honestly. Okay? Dapat sagutin nyo rin to, ano, yung pinag-isipan nyo siyang mabuti, naka-base siya sa values nyo, naka-base siya sa principles nyo in life. Kasi tayo, di ba, may kanya-kanya tayong prinsipyo sa buhay. So, sagutin nyo to based on your own principles, tsaka values niyo, yung wisdom nyo. One, what is your ultimate goal as a bookkeeper? Okay? So, Tagalog man yan or English yan, bahala kayo, Chinese, French, yung sulat nyo, basta naiintindihan nyo yan. Second, why do you want to succeed in this field? Okay? Then, third one is who or what inspires you to keep moving forward. So, yan tatlo. I'll give you 5 minutes. So, dapat tapos na tayo ng 8:26 p.m.
Okay. So, thank you. So, nakasulat na po tayong lahat, okay? Last 1 minute pala, sorry naman. So, continue yan, lagay pa kayo ng space, then continue yan later. If gusto nyo pa siyang dagdagan yung mga sagot nyo dito sa mga questions na ito, okay? So, continue tayo. Okay. So, eto, may activity pa ulit tayo. So, sundan nyo lang dun sa notes niyo, okay? So, complete the sentence. In the next 6 to 12 months, I see myself, ano yung specific goal mo? Because I want, ano yung specific purpose or impact na gusto mong mangyari? Okay? Kasunod ito nung 3 questions na sinigot nyo kanina. So, for example, in the next 6 months, I see myself landing 3 clients because I want to create a stable income to support my family and inspire confidence in my skills. Okay? So, very important yan. Yan. Para yan yung direction natin. Okay? In the next few months, 6 months man yan, 12 months man yan, 1 year man yan. Okay? Be specific. Okay? Be specific sa gusto nyong gawin. So, nabasa ko doon sa sagot nyo doon sa assessment form, may mga specific kayong answer doon. But majority, napaka-general ng answer nyo doon sa assessment form. Okay? Yan. Kasi, pag ito, kailangan ano eh, yung naka-base siya dun sa sinagot nyo kanina sa top 3 questions eh. Diba? Yung isasagot nyo dito. Okay? Sige, another 3 minutes para i-fill nyo yung blanks ng complete this sentence natin. Sige, so make sure nasa notes nyo yan at hindi kalat-kalat yung notes nyo.
Okay. So, hopefully ay natapos niyo na po siya. Sige, tuloy pa natin. Okay. So, ano yung next natin? Okay. So, tuturuan natin yung sarili natin ngayon. If may vision na kayo, so refine pa natin yung vision natin. So, kailangan, as a starting point dito sa career natin, sa journey natin, meron talaga tayong vision. No? Meron tayong tinatanaw. 'Di ba? Kasi kanina, sabi doon kanina, in the next 6 to 12 months. 'Di ba? Pero ano ba talaga yung gusto mong maging future? Ang 6 to 12 months, hindi natin masasabi na future siya, 'di ba? Yes, future siya kasi hindi pa siya nangyayari. Pero anong klaseng future yung gusto mong makita? 'Di ba? In 20 years, in 30 years, gano'n. So, yun yung gusto natin na ma-build yun ng unti-unti from this, goal. Itong sentence na 'to, yung goal setting natin, 'di ba? Okay, so ano ba yung vision? A vision is clear, okay, clear. Tapos aspirational description of the future you want to create yourself. 'Di ba? Puwedeng para sa sarili mo, puwedeng para sa daigdig, 'di ba? Puwedeng para sa buong Pilipinas, gano'n. Puwedeng sa business mo, puwede sa community mo. So it represents a long-term goal or dream. So paano ba kayo managinip? Paano ba kayo mangarap? 'Di ba? Hindi ka mangangarap ng 3 clients, 'di ba? Hindi ka mangangarap ng sasabihin mo lang work from home, 'di ba? Kung mangarap ka na, gandahan mo na yung pangarap mo, 'di ba? And this will guide you sa mga decisions mo, actions mo, at saka yung motivation mo. Yun. Kasi yun yung binild mo na purpose, yun yung binild mo na vision, 'di ba? Na yung vision na ito yung lagi mong babalik-balikan if na-meet mo ba yung purpose mo, 'di ba? Dito sa mga goals na sinet mo, sa weekly action items na sinet mo, 'di ba? So sabi niya diyan, a vision statement is a concise, inspiring declaration that captures where you see yourself or your organization in the future and what you want to achieve. Okay? So, nabasa ko sa form, sabi doon, gusto ko ba dagdagan yung income ko ng mga 1,200 to 1,500. So, that's not a vision. Okay? So, kumbaga, part lang yun para makarating ka doon. Yung mga action points mo yun na gagawin mo. Okay, so continue natin. So, ano yung mga key elements niya? Mamaya gagawa tayo ng vision, individual vision natin. So, ang key elements niya, inspiration. Che-check mo sa susulat mo mamaya, nakaka-inspire ba 'to, yung ginawa ko, 'di ba? Inspiring ba siya? Kaya ikaw pa mismo nung binabasa mo siya, parang nata-touch ka, naluluha-luha ka pa, 'di ba? Kasi a vision ay puwedeng ano siya, naka-base siya doon sa paniniwala mo. 'Di ba, ako may sarili akong paniniwala. Halimbawa sa mga bata, may vision ako para sa mga bata. Kaya ayan na, tuwing naririnig ko yung salitang bata, meron siyang kirot sa'kin, may touch siya sa'kin, gano'n. So, dapat gano'n din yung vision na mabi-build natin ngayong gabi, okey? Second, clarity. So, sabi niya diyan, a good vision is clear, very clear. Hindi puwedeng vague, hindi puwedeng malabo. No, clear ka, specific, and paints a vivid picture of the desired future. Okay? So, ano ba yung future na gusto mo mangyari? Anong itsura ng future na yan? Pwede mo nga siyang i-ano eh, while you're writing your vision, you're also drawing your vision. You're also painting your vision. 'Di ba? Actual painting your vision. Number 3, ambition. No? Ambition. It often reflects big goals or dreams that may not be immediately achievable but are worth striving for. 'Di ba? So, yan yung third component ng isang vision. And finally, mayroon siyang direction. Okay? It provides guidance, helping you to align your actions and decisions with your long-term purpose. Okay?
So, okay, tingnan natin ngayon ano ba mga examples diyan para ngayon mismo gagawa tayo ng ating vision. Okay? Yan. Sige, tuloy tayo. So, ito, example ng vision. So, start kayo. Create nyo na siya ngayon. Sundan nyo lang yung format na ito and yung 4 elements of vision. So, wouldn't it be nice to have a successful and flexible online bookkeeping business that supports fellow women entrepreneurs, allows me to mentor others, and creates a community where we all grow together while maintaining a healthy work-life balance. Okay. So, dito sa vision na ito, may inspiration ba siya? May inspirational ba siya para sa inyo? Type nyo nga if yes. Inspirational ba siya? Yes? Okay. Be honest ha. Sabihin nyo sa akin kung no. No. So, second, ambition ba siya? Does it reflect an ambition? Okay. Number 3. Ano ba yung number 3 natin? Balikan natin yung, clarity. Okay. So, clear ba siya? Yung vision na 'to? Clear ba siya kung ano yung gusto niyang mangyari? Sabi niya, ang mga description niya successful, flexible, 'di ba? So, flexible sabi niya, ayoko ng, full-time na para akong empleyado. Dapat flexible yung bookkeeping business ko. No, flexible, kahit saan man ako ay puwede kong i-run yung bookkeeping business na ito, 'di ba? And finally, ang fourth natin, meron ba siyang direction na gustong mangyari? Meron ba? Meron ba siyang direction na gustong mangyari? Yes or no? Meron? Sabi niya, yung ganito daw, kapag naging successful siya, it allows to mentor others. 'Di ba? Kasi gusto mo tumulong eh, 'di ba? Hindi ka hindi mo lang iniisip yung sarili mo. Kasi wala naman talagang nag-iisa sa mundo, 'di ba? Kailangan talaga nating may karamay tayo, may kasama tayo palagi. It creates a community where we all grow together while maintaining a healthy work-life balance. Okay? Ayan. So, ito, ano siya, kumbaga, napaka-specific niya for online bookkeeping business. 'Di ba? Yun. Pero pwede mo rin yan i-connect doon sa sarili mong mga principles, sarili mong vision, sarili mong wisdom, 'di ba? Sarili mong values, pwede mo yan i-connect, okay? So, ito i-share ko sa inyo, yung experience base na nabuo ko na vision. At hindi lang siya ngayon, dati pa, kumbaga, ganito na yung gusto kong mangyari. Kasi, as a child, na-experience ko yung 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 maiwan, 'di ba? At nakakaranas ka ng mga problems, 'di ba? Okay, so alam niyo na 'yon. So ito yung, nire-refine ko pa rin yung vision nito. So, wouldn't it be wonderful if every child could thrive in an environment where they are nurtured and cared for simply because their parents have the precious gift of more quality time to spend with them? Okay? So, paano ko to i-connect sa sa online bookkeeping, 'di ba? So, yung mga clients, tinutulungan ko sila para magkaroon sila ng sapat na oras para sa mga families nila, 'di ba? Tinutulungan din natin yung kapwa natin mga women or mothers, 'di ba? Para magkaroon sila ng quality time sa mga bata, 'di ba? At walang mangyaring masama sa mga bata na 'yon while they are growing up. Yun. So ito, malalim yung pinaghuhugutan ko. So pwede rin pagka binuild niyo yung vision niyo, meron din kayong pinaghuhugutan na experience sa life ninyo. Okay? Nasundan po ba yon, guys? Okay. So I'll give you 5 minutes again
to write your vision in your notebook or sa paper nyo na meron kayo ngayon at sa start kayo puwedeng sa ganitong ano, wouldn't it be wonderful or wouldn't it be nice? Okay, and then make sure na meron itong 4 elements na ito. Okay? Sige, so 5 minutes start now.
Alright, thank you. So, continue niyo lang po 'yan mamaya if medyo 50-50 pa yung nasulat natin, okey? Pero may naisulat naman po, type number ano, number 2 if may nasusulat. Sige nga, type number 2 if may nasusulat tayo. Wow, okay, very good. Sige, thank you. Thank you for sharing. Thank you for writing. Thank you for following. Thank you for implementing na agad yung mga napag-usapan natin dito. Okay, yan. Okay. So, next tayo. What's holding you back? Okay? So, hindi ko kayo para-write dyan sa chat. Okay? So, very common ng mga challenges natin, whether new man tayo or medyo hindi na tayo masyadong new, pero meron pa rin ito, di ba? Fear of rejection when reaching out to clients, lack of confidence sa skills natin or sa knowledge natin. Ay, hindi pa ako marunong. Kailangan ko pang makatapos ng maraming mga portfolio. 10 portfolio bago ako harap sa client. Kailangan mo na mag-internship muna ako bago haharap sa client. Kailangan puro ano, puro merong ano, kondisyon bago bago, humarap 'no, sa clients 'yan. O kaya difficulty explaining the value nung services natin. Hindi natin kaya ma-articulate baka ano tayo, dila natin umuurong pagkaharap na natin si client. Gano'n ba tayo 'no? So, may mga gano'n, 'di ba? Lahat naman tayo 'pag bago sa atin yung sitwasyon, 'di ba, umuurong yung dila natin na para bang hindi tayo makapagsalita. 'Di ba? Pero lagi natin tandaan guys na bawat challenge na 'yan na kinakaharap natin, bawat TC, bawat interview 'no, na haharapin natin is a chance to grow stronger and we become more resilient. Kasi natututo tayo sa nakaraan, 'di ba? So, 2024 has passed pero hindi natin kakalimutan si 2024 kasi marami siyang tinuro sa atin, 'di ba? So yung nangyari nung 2024, ano man ang experience niyo nung 2024, yan yung dadalhin natin ngayong 2025. Okay? Sige. So, activity ulit tayo. So, puro lang tayo sulat nito. So, ilang page naman na isulat nyo? Type nyo nga, ilang page na yung nasusulat nyo. Okay? Prepare natin yung pen and paper natin. Second, be honest. Okay? Kailan nakakalam nito? Write freely without judgment. 'Di ba? And answer this question. What thoughts, fears, or mga pangyayari, yung circumstances make finding clients feel difficult for you? Sige nga, sulat natin. Be honest, okay? Walang makakabasa niyan sa social media, kayo lang, be honest, okay? Be honest, gawin mo 5, sulat mo 5, isa lang, sulat mo isa, okay? Sige. So, 5 minutes ulit tayo. Yan. So, yan lang yung sasagutin natin. Ano ba yung mga nasa isip natin? Ano ba yung mga takot-takot natin diyan, 'di ba? Ano ba yung mga nangyari? Bakit ganito ka ngayon? Tahimik na ako para makasagot kayo.
Okay, thank you. So, continue niyo lang po 'yan, leave lang kayo ng ano, leave lang kayo ng space later. Papaano siya, wait lang ha, dito pala kayo. Sige, okay. So, ano na next natin? So, sabi niya diyan, to move forward, kailangan natin i-let go yung mga doubts and fears natin. So, tanungin yung sarili niyo, saan pa kayo nahihirapan, 'di ba? Paano ko ba ma-overcome yung doubt na ito? Paano ko ba ma-overcome yung fear na ito? Fear of showing up. Siyempre para ma-overcome mo 'yan, mag-show up ka, 'di ba? Hindi mo kailanman ma-overcome 'yan hangga't hindi ka nagso-show up. Fear of speaking. Para ma-overcome mo 'yan, mag-speak ka, 'di ba? Fear of rejection. Para ma-overcome mo 'yan, kailangan mo ma-reject. Naiintindihan niyo 'yun, guys? Nasulat niyo ba yung mga ano niyo? So, pasilip na lang ha, 'wag ngayon, pasilip na lang sa in the future, okey? Nung mga sinulat niyo diyan. 'Wag niyong itatapon 'yun ha. Sharing tayo ha, after 1 year, sharing tayo ng mga sinulat niyo diyan. So, sharing tayo, mag-session tayo January 5, 2026. Checking tayo ng mga sinulat niyo diyan, okey? So, 'yun lang yung solution dun. Lahat ng mga sinulat niyo, na mga fears niyo, na mga thoughts niyo, doubtful thoughts niyo, walang ibang paraan para harapin 'yan kundi gawin niyo siya. Kung ayaw mo ma-reject, kailangan mo magpa-reject many times. Okay? So, ano pa yung mga example natin dito? Wala kang confidence, so kailangan mo i-hone yung skills mo. Kailangan mo i-practice yung skills mo, humanap ka ng client, 'di ba? Para magkaroon ka ng experience. Hindi yung 5 online course na yung meron ka tapos ayaw mo pa rin kumuha ng client. Kumuha ka ng client. That will give you experience. Okay? Difficulty explaining the value ng services mo, eh, di umarap ka sa client. 10 discovery call, ewan ko na lang kung sa 11th discovery call ay hindi ka pa rin marunong mag-explain ng services mo sa client. Okay? So, okay pa rin ba tayo? Continue pa ba tayo? Or gusto niya na mag-drop out sa 4-week program natin? Type number 3, if continue pa tayo. Uy, may nag-type. Okay. Okay, sure kayo dyan ha. Alo, konti na lang yung nagta-type. Konti na lang. Sabi ng isa, sabi niya, bakit ba ako nandito? Okay, thank you. Nakakasunod kayo. Sige, tuloy tayo. Ayan, tuloy tayo. Okay. So, ngayon, after nyo isulat yung, eto, mga fears na yon. Next na isusulat natin, sa paper pa rin, baliktarin niyo yung fears na yon into positive words. Sige nga, kung 5 yung sinulat mo, baliktarin mo siya ng, baliktarin mo siya ng positive. Nawala na yung fears. Sige nga, okay? Baliktarin niyo siya. Sige. So, sana may nagsusulat 'no, hindi kayo yung naghihintay lang ng next slide, Mukha naman nagsusulat kayo 'no, ang ingay ko, eh. Sige, baliktarin niyo. So, write down positive affirmation or action step that counters or overcomes your fears, your barriers, your doubts. Okay, positive. Sige. Then on a fresh piece of paper, yan, yung notebook nyo, ewan ko ano yung itsura ng mga notebook nyo, yan, write a statement or goal that empowers you. What are you ready to embrace or work toward now that this barrier is behind you? So, ano ang gagawin mo kung tinalikuran mo na itong mga fears na ito? 'Di ba? Ano nga gagawin mo nung nag-let go ka na sa mga doubts na ito? Sige, okay, okay. Isa lang, isa lang, isa, okay.
Isa, okay. Apple, pwede ba i-share yung positive na nagawa mo? Isa lang. Share mo lang, basahin mo yung sinulat mo. Wait lang ha. In-unmute ko kayong lahat eh. Sorry naman. Wait. Okay, sige, pwede ka na mag-talk. Hello po, good evening. Hello, naririnig ba ako? Yes, naririnig ka. Hello po. So, yung positive po na that will so yung positive po doon sa mga fears or thoughts ko, I will get a client that will hone my skills to overcome my fears in not finding a client because I'm not confident po sa bookkeeping skills ko. Yun lang po. Thank you. Okay, thank you, Apple. So, hanap dagat client Yes po. para matuto, di ba? Yes po, Ganun. mindset po yun. Yes, thank you, Apple. Romilyn, ikaw naman, nakikita ko noo mo lang. Kung ano, 100% face. Hello po, good evening po. Um, ang sinulat ko lang po dun sa Positive na tayo ha, positive, yes, positive. yes, yes po. Actually parang affirmations lang po yung sinulat ko. Nilagay ko Mhm. po na I am skilled, I am knowledgeable, and I am enough. Amen. Amen ba yun, guys? Okay? Supportahan Thank ba you. natin si Romy Lindon? 'Di ba? Dapat ganun ka ka-confident. I am knowledgeable, I am skilled, I am enough. 'Di ba? Para pagharap mo dun sa client, very confident ka talaga. 'Di ba? Yun. Para may gagawin ka na. O sige, may papagawa na si client sa'yo. Thank you, Romelit. Ayan. So, last tayo. Michelle, ikaw naman. Oh. Hello po, good evening. Ako po ba yun? Yes, Ako ikaw na mabasa. ikaw. So, yung sa akin kasi same din na I fear rejection. So, I will eat rejection every day na. So, I'll face everything and give it to God if I've done all my best and yet it is not enough. So, it is not my battle because it belongs to God already. So, that's how I see things right now. Yun Mhm. po. So, kailangan talaga kung gusto mong ma-overcome si rejection, magpa-reject ka many times, okay? So, sabi nga nung kilala kong coach, 'di ba? Nag-aalmusal siya ng rejection para sa susunod na araw, mag-aalmusal na siya ng masarap na pagkain. Kasi nakakuha na siya ng clients. Nasanay na siya. So, huwag kayong mag-emote. Okay? Huwag kayong mag-emote ng matagal. So, okay lang yan one day mag-emote. Na-reject. Oh, ano ba yan? Yung client na yun. Akala ko ma-close ko na. Emote ka lang. Okay. Kinabukasan, back to normal na ulit dapat. Kasi tao lang naman tayo, di ba? Naapektuhan din yung mind natin, naapektuhan yung mga emotions natin. Pero huwag kayong tumagal sa pagkalugmok. Okay? Charo, ikaw naman. Ah, ano din po yung kasi yung sa ano ko negative ano ko yung fear ko is yung lack of confidence po kasi wala pa akong experience. So nilagay ko dito sa positive na maghahanap na po talaga ako ng clients para po makagain ng experience. Yes, tsaka make sure of course na meron kang sample work mo. Okay? Opo, Kasi yun hindi po, tayo yun pwedeng po. sumabak sa bookkeeping na wala kang sample work na ginawa mo siya sarili mo. Make it Opo. your own. Experience mo yun. Pero experience handling clients na abroad na talaga, di ba? Hindi lang yung Mm. portfolio. So, hanapin natin yun sa actual client. Pero kung may sample work ka na, enough yun. Di ba? Okay.
Pag marunong ka Sige po. mag-analyze, enough yun. If you know if you know the basic of accounting, yung foundations ng accounting, alam mo na yung pasikot-sikot sa software, di ba? Yung workflow sa software, yun, pwede ka nang sumabak sa paghahanap ng actual client. Sige Okay? po. Yan. Sige po. Yun Thank yung you po. very important. Make sure you know the foundations of accounting, you know the foundations of bookkeeping, you know the workflow sa QuickBooks, para hindi sa actual, doon ka palang matututo mag-QuickBooks, di ba? Yun. Opo. So, if hindi mo pa, kung sakaling meron sa inyo na hindi pa marunong nun, mag-aral ka muna nun, di ba? Create your own experience. Okay? At kaya-kaya nyo yun. Maraming mga nandito ngayon na pwedeng makatulong sa isa't isa para makagawa kayo ng sarili nyong sample of work. Okay, thank you sa pag-participate. Sige, okay. So, dito na tayo. Marami sa inyo familiar na dito, ginagawa to sa mga companies nyo, ginagawa namin to sa non-profit, ginagawa niyo yun sa mga pinapasukan niyo, yung pagse-set ng goal. At hindi simpleng goal lang, dapat yung goal is SMART. Okay? So, nasa SMART goal framework pa rin tayo. Ito pa rin yung sinusunod natin ngayon ng karamihan, which is very scientific yung SMART goal. Okay? Hindi siya nakabase sa ihulog lang ng langit sa atin yung goal. Hindi. Gagawin natin yung goal na to, yung framework natin in the way na kung ano yung meron tayo. Okay? So, SMART goal, specific, measurable, achievable, relevant, tsaka time-bound. Okay? So, isa-isahin natin yan. So, ready nyo ulit yung mga notebook nyo, magsusulat tayo ng SMART goal natin. So, example, very familiar sa inyo yung example na to. I will optimize my profile on LinkedIn by Monday. 'Di ba? So, napaka-specific niya ng gagawin niya. At time-bound siya by Monday. I-optimize ko yung profile ko. O kaya, sabi niya dyan, I will connect with 50 business owners before week 2 comes. So, 50 na-connect na siya sa LinkedIn, sa Facebook, or kung saan man. So, very specific yung tinatawag natin na SMART goal framework. Okay, specific. The goal should be clear and unambiguous, hindi malabo, answering the who, what, where, when, and why. Okay? So, parang balita to. May who, what, where, when, and why. Okay? Kung nag-ano kayo nung high school kayo, di ba yung paggawa ng balita, dapat present to. Ganon din yung tinatawag natin na specific goal. Number 2. Hindi po naka-share yung screen. Hindi pa ako naka-share screen? Wait lang. Share screen. Okay. Balik ako dito. Okay, SMART goal, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. So, ito yung sinabi ko example kanina. Thank you, Ms. Jocelyn. Specific, the goal should be clear and unambiguous, answering the who, what, where, when, and why. Dapat ganun yung goal niyo. At yung mga goals na isusulat nyo ngayon, at dadagdagan nyo pa siguro mamayang midnight hanggang bukas, yan yung accountability goals natin. Okay? So, make sure those goals are specific. Number 2, the goal is measurable. So, there should be a clear way to measure progress or success. Okay? Ibig sabihin, alam mo na kayang-kayang gawin to. Diba? Kasi in the past, nagawa ko na ng 20 connects sa LinkedIn. So, kung dadagdagan ko pa yung oras ko, pwede siguro ko maka 50 connections sa Facebook, kasama na yung Facebook. Ganon. Number 3, achievable. The goal should be realistic. Okay, realistic. Huwag kayo magsulat ng ng tingin nyo ay malabong mangyari. Kayo makakatansyan yan. Diba? Bawa, gusto mo magkaroon ng 2 clients next week. Pero, hindi ka na mag-apply. So, dapat meron kang specific and measurable goals mo. Diba? Yun. So, the goal should be realistic and attainable, considering available resources and constraints.
So, may sakit ka naman pala, alam mong masama yung pakiramdam mo, ta's nag-goal ka na nag-goal ka na, magkaroon ka ng 50 connections sa mga business owners, 'di ba? Eh, hindi kaya yun ng katawan mo, malabo mangyari yun, 'di ba? Number 4, dapat relevant. So, dapat nag-a-align siya with your overall objectives, values, tsaka yung long-term aspiration, which is your vision. Kaya inuna natin yung vision. Kasi pagka-clear ka na sa vision mo, doon na papasok lahat ng mga isa-set natin na mga goals. Okay? So, nakikita nyo ba yung sinishare ko? Ngayon, nakikita na, no? Okay, thank you. Sige. So, for example, ito. By February 29, I will acquire 2 new bookkeeping clients by reaching out to 20 potential leads. Okay? So, mababa nga yung 20 potential leads, 'di ba? Minsan, kailangan mo mas marami pang leads para makaklose ka ng 2 clients. Offering free consultations and following up with personalized proposals. Okay, ensuring that both clients are good fit for my services. So, napaka-clear niya. Dapat good fit kayo, hindi yung basta client lang, no? Na maidagdag. Ayan. Specific. Add 2 new bookkeeping clients. Very specific siya. Measurable. Reach out to 20 potential leads. Mababa yan, ha? Okay? Pero nasa inyo yan. Nakadepende yan sa inyo kung ano yung ratio nyo, no? Para makakuha kayo ng mga leads. Achievable, offer free consultation and follow up with proposals. Okay? So, meron siyang ino-offer para ma-achieve yun. 'Di ba? Para talagang meron siyang ma-conversation ng mga clients. Relevant, aligns with the goal of growing your bookkeeping business. Yung goal mo, yung vision mo, naka-align ba to? Relevant ba siya doon? Relevant ba siya doon sa big dreams mo? Relevant ba siya sa in the next 6 to 12 months? Ito na ang mangyayari. 'Di ba? Then, finally, time-bound. Complete the goal by February 29, 2025. Yung pag wala kasi ito, laging i-reset nyo lang yan. Sa sunod na lang. Ganun. So, wala kang gagawin. 'Di ba? Yung buong week, tutulog ka lang. Buong week, yan, doon ka na naman sa comfort zone mo. Ganun. Buong week, yan, Facebook na naman tayo, browse, ganun. Uy, hindi kayo yun pinapatawaan ko yung sarili ko, ganyan. Buong week, kaya na naman mga iniisip kong hindi naman nakaano doon sa big goals ko. Ganun. So, natamaan tuloy ako. Okay, next. Okay. Yan. So, week 1 pa rin, create a SMART goal. Yan. So, sige, create natin yung SMART goal natin. Sige. So, ito yung sample natin. I'll give you 5 minutes to create your SMART goal. Sige.
Sana matapos tayo 9:30. Sabi, hanggang ano lang pala tayo ngayon, February 28. Tama ba, Miss Eder, Feb 28? Yes po. Yes po. Ayan na, binago ko na guys. Okay. Instructor sa baba din po, February 29 pa. Mas, yun. Tulog na sa taas, tulog na sila. Question. Okay, so last 2 minutes tayo guys. Okay, 24 pa lang yung nag-submit ng participant form. So 29 tayo ngayon, so meron pang 3 na hindi nagsasubmit. Okay, so si Charo marunong na siya mag-QuickBooks and Xero. Okay. 20 years ka na, Miss Charo, na nagbo-bookkeeping. Very good. Yan. Okay. 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 Okay, government accounting yung forte. Pero marunong ka na mag-QuickBooks and Xero, Miss Charo, no? Yes po. Okay, yan. Go na yan. Basta may sample work ka na. May portfolio ka na. Ready to go na yan. Kailangan pag humarap ka dun. Yes, I know how to... I have experience using this software. I have experience bookkeeping for clients. Diba? Tinutukoy mo dun yung mga sample of work mo. Okay. So, meron ng 24 na sumagot na Okay, thank you guys for thank you for participating ulit sa ating activity. Okay, nakatapos po ba ang lahat? Type nga natin number 4 if nakagawa po tayo ng smart smart goals natin. Thank you, Jovel. Thank you. Okay, very good. Sige. So, hindi na natin yan i-share sa accountability group niya na lang yan i-share yung mga smart goals ninyo kasi doon yung tracking natin ng progress ng pag-implement sa mga goals na yun. Okay, so create a smart goal. Sige. Okay. Yan. So, tapos na tayo. So, sabihin ko sa inyo yung homework. So, pag sinabing homework, ito yung implement natin simula bukas hanggang Saturday. 1, finish optimizing at least one business online profile. Very good if optimize ka na. Kasi doon ka na sa number 2. Okay, refine your vision and post it somewhere. Kailangan i-post nyo yung vision nyo. Facebook man yan, LinkedIn man yan, be proud of your vision. Kailangan kumbinsin mo yung sarili mo na ito yung pinapaniwalaan ko, ito yung dream ko na mangyari.
inspire others with your vision. Okay? So, syempre, hindi mo mapopost yan if wala kang business profile. Kaya kailangan may business profile ka. Di ba? Either LinkedIn ka na, or meron kang Facebook. Yung Facebook mo, business profile mo yon. Yan, may Instagram ka, yan. Doon mo siya yan. Number 3, work to finish the goals for the week. Yung sinulat nyo na SMART goals, kailangan gawin mo yon. So, type nyo nga ilang goals yung nasulat nyo. Ilan? Type nyo yung bilang. Ilan yung naisulat nyo? Isa lang. Dalawa. Isa, dalawa. Okay, iba. Tatlo. 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 Isa, may 4. Marami-raming gagawin si Jocel, 4. Ayan. May 2. Okay, si Caroline, 3. Sige. Okay. So, finish nyo yan. Kailangan nyo yung gawin. Okay? Number 4, create a video introducing yourself and your vision as an online bookkeeper. Okay? Kailangan talagang humarap na kayo. Hindi pwedeng hindi na. No? So, for the week ito, hindi to pwedeng gawin sa week 2. Matatambakan kayo. If sa week 2 nyo to gagawin, hindi na to pwedeng gawin sa week 2. Ayan. So, pag hindi daw nagawa to, bawal na pumunta sa week 2 session. So, kung nahihirapan ka, reach out lang kayo, no? So, 2 minutes lang. Pwedeng i-record mo cellphone mo siya. 'Di ba? Oh, labas ko yung cellphone ko. Merong selfie video dito sa cellphone ko. 'Di ba? Selfie. Okay. Hi, my name is Melona and I am an online bookkeeper. So, I would like to share with you my vision. And this is my vision, one sentence. And this is the context of my vision. Tapos, what inspire you para isulat yung vision na yun? So, wag na i-komplikahin sarili. Wag na mag-overthink. Ay, wala akong magandang camera. 'Di ba? Be resourceful. 'Di ba? Ang daming paraan na pwede nating gamitin. Okay? English. English yung kailangan yung gamitin na salita. Hindi naman sa ayaw natin yung sarili nating wika, pero doon tayo sa wika na ginagamit natin internationally. Okay? Mahal na mahal natin yung wikang Pilipino, pero this time around, we use English as our main language na gagamitin. Okay, number 4. Okay ba tayo dun? Agree ba kayo sa number 4? Agree ba kayo na sa number 4? Number 4, hindi ito yung ilalagay nyo sa Upwork. Ayan. So, pwede nyo yan maging profile video nyo rin sa LinkedIn. Well, if you create na pwedeng pang Upwork, yes, pwede. Basta may vision dun. Pwede. Okay? Number 5, post number 4 in your chosen social media platform. So, itag nyo yung bookkeeping workflows para malaman natin yung entry ng bawat isa. Okay? Ayan. At, yeah, just be yourself and inspire others. Inspire yourself, inspire others. Okay, so thank you sa lahat po ng mga nag-agree. Okay, so paano natin magagawa yan? Paano natin matatrack yung progress natin? So, we create accountability group by 5. So, 29 tayo ngayon. So, wag nyo na ako isali. Sali ako dun sa iba, pupuntahan ko yung mga accountability group nyo. So, 28. Sige, 28. I-divide natin yung 28 sa 4. Ilan yun? 7? No? Kukwenta pa. 7, di ba? 7. Malaking grupo ba ang 7? Malaki? Malaking grupo ang 7. So, gawin natin 4. Okay. Tagpo 4 groups. So, 7 groups kayo. Okay? So, create accountability group of 4.
Yan. So, magkakaroon tayo ng 7 groups. So, yung hindi naka-attend ngayon dito, idagdag nyo na lang. Ayan. 4 persons. Okay. Create your own group chat and set your weekly meeting. Okay. Once a week lang. Yan. Create a vision of your accountability group. So, dapat may vision kayo. Anong klaseng accountability group yung gusto nyong mangyari? 'Di ba? So, an accountability group that cares for each other, that tracks their progress, an accountability group that does not judge me, ganyan. Mga ganon na vision. Okay? Para yung accountability group talaga na yun, safe siya. You feel safe. You feel inspired. Hindi ka matatakot, mahiya na magkwento dun kasi may fear ka, may doubt ka. Okay? So, dapat ganun yung ipaparamdam natin sa accountability group natin. No? Para hindi puro kagandahang pangyayari yung nasi-share sa accountability group. Kasi kaya tayo mag-accountability group para ma-implement lahat ng goals na sinulat nyo. Okay? Yan. So, dapat may vision. Kasi yung vision na yan, yun yung mag-guide sa atin, sa group natin, no, sa accountability group natin in the next 4 weeks, 'di ba? Para ma-implement natin yung mga weekly and daily goals and tasks natin. So, accountability group ensures that each individual is doing their weekly goals. Okay? So, kailangan mo siyang gawin kasi nag-commit tayo dito. So, kailangan natin maging accountable sa kabuuan. Sa atin, itong session na to, maging accountable ka. Maging accountable ka syempre sa sarili mo. Maging accountable ka doon sa kagrupo mo. Okay? 4 weeks kayong magkakasama. 4 weeks tayong magkakasama. Then, track the progress of your group. Wala akong ginawang tracker. You can create your own tracker. Sa ano na yon sa progress, paano i-track yung progress ng group na yan. Yan. For example, you track yung okay ba yung lahat, may optimize ba yung profile ng lahat. Tulungan nyo yung hindi pa optimize yung profile. Mag-discuss kayo paano mag-optimize ng profile. Ganon. Tapos, meron kang goal na okay, reach out for 50 50 leads or 50 connections. Paano mangyayari yun? Okay? Yan. Okay, so mukhang wala na akong idadagdag pa dito. Sige, stop share ko na siya. Stop share. Stop share na, no? Ayan. Thank you. Wait lang. Okay, so meron ba kayong questions, guys? Magpo-pursue ba tayo sa week 2? Type nyo nga number 5 if willing pa kayo to pursue sa week 2. Ayan, thank you. Willing pa naman ang karamihan. So, hopefully, hindi kayo inantok. So, do you have questions po? Paano yung mga groupings natin? So, pwede kayo mag-suggest. Wala akong naiisip paano yung groupings. Pwede kayo mag-suggest. Make sure na huwag magsama-sama yung mga magkakilala or mga matagal na magkakaibigan. Hiwalay naman kayo. 'Di ba? Yan. And you get to know others. 'Di ba? Ganon. Sige. So, on-cam na tayo sa mga hindi pa naka-on-cam. Kasi tayo ay magpapaalam na maya-maya lamang. Ilang segundo lang nakalipas, magpapaalam na tayo sa isa't isa. Okay? So, okay. So, gawin natin. Sino gusto mag-volunteer to create a group chat nung lahat ng mga nandito ngayon? Volunteer naman kayo. Ayan. Ako na po. Okay. Yung official participant and the guest also. Ito sila. Okay, official participant na yan sila lahat. Kasi may content, sinisenda ko ng screenshot si Jonathan. Hindi na lang yan sila guest. Sige.
Official na. So, kilala nyo na kung hindi na lang kayo guest, okay? Kailangan yung official mo para official din yung paggawa ng implementation. Okay? Yeah, basta lahat ng nag-PM, official yon. Yung hindi pa nag-PM, mag-PM ka para i-officialize ka ni Miss Josie. Okay, so if nasa group chat na kayo, mag-usap-usap kayo ng oras doon. Para magkatagpo-tagpo. O, sino yung ganito may oras, mag-poll kayo doon. Para magsama-sama yung mga same oras na pwedeng magtagpo-tagpo at mag-sharing during your accountability calls. Okay? Basta please note, wag magsama-sama yung mga magkakailala na o kaya mga magkakaibigan ng matagal, ganyan. Okay, hiwa-hiwalay naman kayo ngayon. Okay? O, ba't kayo nagingitian? Ganon. Sige. So, guys, so eto na. Tapos may mga hindi pa nakarating dito. I-reach out natin. Bigyan ko kayo ng list nung yung mga nag-sign up last month. So, ano natin sila din, i-provide natin yung replay sa kanila. Okay? So, sa mga team replay, kailangan mapanood mo na to as early as Monday para makahabol ka doon sa week 1 actions at implementations na gagawin natin. So, lastly, yun lang. So, tapos na tayo. So, hingi na tayo ng kung may question kayo or kung gusto nyong may takeaway kayo for tonight, if may naisip kayo na, sa susunod dapat mas ganito pa ganyan. Sabihin niyo lang sa akin. Hindi ako magagalit sa inyo. Oh, galit. Okay. Sino? Mag-volunteer na kayo para matapos tayo. 9:30 na, oh. Sige na. Magtawag na nga lang ako. Meron pa rin hindi naka-on cam. Caroline, pwede ka bang mag-share? What's your takeaway? And then next is Maybell. What's your takeaway if may question ka? Si Maybell muna. Hindi pa nagpapakita si Caroline. Sige, Maybell, ikaw. Ako po yung matagal ko na siyang iniisip kasi yung dapat kong gawin pero di ko ginagawa. So, nilistan ko na lahat ng goals ko, yung mga reachable. At simulan ko na siyang gawin. Starting tomorrow. Si, Saka po, si- ano po yung fill upan? Yung sa 27 kanina sinabi niyo, hindi pa ako nag-fill up ng something. Oo nga, hinahanap ko nga yung pangalan mo dito. Okay, guys, paki-forward kay, ako na ka mag-forward. Forward ko na sa'yo ngayon. Thank Okay. you. Thank you, Caroline, for sharing. So, sana ay hindi ka maubusan ng energy to implement your goals. Okay, kain na marami and then gawa agad. Ganun. Ganun agad. Sige. Si Caroline, nasa na si Caroline? Caroline, are you there? Nagpapatulog. Okay lang. Sige. Mamaya na. Parang ako din yan eh. Si Anya nga minsan eh, yung meron akong meeting sa client, nakaganon si Anya, nagpapadede ako. Parang feeling ko nga nakita yung, okay lang, bakit? Pagkain ng bata yun. Diba? Next tayo. Sino pa bang pwede natin mag-volunteer kayo, guys. Ba't pa parang ayaw nyo magsalita? Hiniiwasan nyo yung mata ko. Maika, ikaw na lang. Okay po. So, yung takeaway ko po ay parang all this time, ang dami kong iniisip sa utak ko, parang sa utak all in my head. Pero now, parang na-realize ko na kung ano yung reason kung bakit hindi ako ready to take action. So, parang yun yung biggest takeaway ko po. Na dahil po sa nagawa nating session, parang nagkaroon ako ng clarity. Yun po. So, ano yung na-miss mo dun? Parang, ito pala dapat kong ginawa. Kasi po parang 8 years po akong na-burnout po ako ng 8 years. So, parang nung nag-take break po ako, parang ngayon na-realize ko na siguro kaya parang ayokong ma-full on pa kasi parang takot pa ako mabalik dun sa burnout phase. So, parang process siya. Yun Yes, lang po. yes. Kailangan mo harapin talaga yun. Opo. Oo.
At saka kailangan mo na iwasan yung mga bagay na nakaka-burnout. Mm. So, for example ako, meron akong mga bagay na nakaka-anxiety sa akin. So, inalisan ko na yun. Nilet go ko na yung mga bagay na nakaka-anxiety sa akin. Yun, para hindi ako magka-anxiety. Then, if along the way may na-discover akong mga bagay na nakaka-stress sa akin, the next time around, iiwasan ko na yung bagay na yun. So, dahil nakikita nyo pa ako ngayon, so hindi kayo source of stress ko. Okay, so thank you, Micah. Ganda-ganda ng point ni Micah. Mayet, ikaw naman. Ah, sa akin po, mag-take action sa mga goals, smart goals, and be fearless and doubt my doubt. Yeah. So, kailangan na talagang ano. Tama, i-doubt mo yung doubt mo. So, bakit mo kita, pagkakatiwalaan, ha? Tama. Tama yun, Mayet. Thank you, Mayet. Ayan. So, see you guys next week. Val, ikaw, Val. Nangiti-ngiti si Val, eh. May sasabihin kaya to? Hala ko, hindi na napansin. Hi, Coach. Basta ngumiti. Ano po, ang takeaway ko is, kailangan talaga na merong clear vision. Tapos, lahat ng actions mo, kailangan is towards achieving that vision. Kasi, madali kasi tayong ma-distract, di ba? Parang, uy, meron ganitong opportunity, meron ganito, meron ganito. Tapos, parang minsan gusto natin lahat gagawin yun. Like, ang daming courses, blah, 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 blah. Pero, minsan hindi naman siya aligned dun sa vision. So, yun. Parang na-remind ako na kailangan dun. Pero buti na lang, Val, sa dami ng courses na kinuha mo, nakarating ka dito, di ba? Yes, Coach. Good thing na rin. Oh. Andito na din. Pero alam niyo guys, tama yan. Huwag kayo kuha ng maraming courses. Enough na yon yung isa, dalawa, enough na yon. So, kasi maano talaga kayo, madidistract kayo. Okay? Tsaka paniwalaan nyo yung kakayanan nyo. Gawin nyo na kasi. Para hindi yung, ay, natutunan ko na dun. Tapos ito na naman, tinuro na naman dito. Tapos nakakalimutan mo na naman kasi hindi ka kasi kumuha ng client. 'Di ba? Okay, thank you, thank you. Wala bang gusto mag-volunteer? Nahihiya ba kayo sa mga tao dito? Miss Cherry, sige, volunteer na kita. O, di ba hindi pa nakikinig, oh? Hello po, sorry. Ano po ulit question, TL? Sorry. Sino? Hindi niya siya nakikinig. So, may Bigla. take away ka ba? May take away ka ba? Take away ko po, ayun. Yung kanina po sa discussion, ayun, medyo na-guilty ako dun sa mga yung sa challenges kasi ang ginagawa ko kasi parang inuupuan ko talaga. So, yun ang gusto kong ngayon, baguhin. Yung overthinking, yung fear of rejection, ganyan. So, um, sumali ako kasi talagang gusto ko i-push. So, yun. Excited ako sa accountability group natin today. May GC na ba? May GC na ba o kasalukuyan pang ginagawa? Naghahanap ako si Miss Josie nung mga official daw. Okay, thank you, thank you. Thank you. Sige. So, Raylene, ikaw naman, Raylene. Si Raylene, guest speaker natin to kagabi. Bilib ako kay Raylene kasi teacher siya, di ba? Tapos, talagang di siya nahiya. Mag-apply na ako, ganyan. Bahala kayo dyan. Ganun. So, talagang siya, learning by doing na si Raylene. Go, Raylene! Hello po. Can you hear me po? Yes! Okay, so the takeaway po is take action talaga. Okay, so push lang, magpapatuloy kahit nadadapa. Marami rejections pero kakainin na talaga. Okay, one thing is di talaga I can say that kulang ako sa confidence talaga, pero I keep on applying kahit kulang. And
I'm learning. And I believe one day, ma-master ko rin. So, Mm. salamat po sa dito. Thank you po, TL. Thank you. Sabi ko si Mel yung tawag niyo sa akin. You guys for sharing. So, wala na bang gusto magsalita? Mag-volunteer naman kayo sa susunod. Huwag na kayo magpatawag. Magsalita naman kayo kahit hindi kayo tinatawag. Okay lang ba yon? Sige, on cam na tayo. Picture tayo ha. Okay, ready your smile. Abangan ko yung mga videos nyo ha. Abangan ko yung post nyo tungkol sa vision nyo. Gandahan nyo yung Canva ng vision ninyo. At kailangan yung vision na yan, bago mo i-post, mahalin mo yan. Okay? Kailangan mahal mo yung vision mo. Kasi if hindi mo mahal yung vision mo at gawa mo lang yan for the sake of the requirement, wala rin kwenta yung vision na yan. Okay? So, kailangan pinag-isipan mo buti yan, based yan sa principles mo sa buhay, mga gusto mo mangyari sa hinaharap. Yun ang isulat mo sa vision mo. Love your vision. If you love your vision, i-implement mo yung mga bagay para ma-reach yung vision na yan. So, ako, napakalalim ng vision ko. Ayokong may mga bata na maiwan mag-isa sa bahay, na maliit pa lang sila. Kasi, pag walang nakabantay na nanay, tatay, maraming pwedeng mangyari sa mga bata na yun. 'Di ba? Yun. Kaya, yun, ganito tayo ka-eager na matulungan yung mga parents na kumbaga magkaroon sila ng sapat-sapat na oras. O yun, miyak na naman ako dito. Sapat na oras para sa mga bata, para sa family nila, di ba? Para maggabayan talagang mabuti yung mga bata. Okay? So, thank you guys for attending tonight. Mag-picture tayo. One. Thank you. Huwag muna kayo mag-chat. 1, 2, 3, smile. Dali lang ha. Kasi may konti tayong second page. Okay? 1, 2, 3, smile. Thank you, thank you. And see you sa GC. Sali niyo ako sa GC ha. Baka mamaya hindi niyo ako sali. Okay?